Magandang araw mga banateros. Ito na naman, nandito na naman, buhay na buhay. Kamusta naman? Ito na naman ang inyong pinakapaboritong fake news peddler sa balat na YouTube, Boss D at your service. Kamusta? At pasasakitin na naman natin ang mga ulo, atay, balon-balunan, puso, isip at kaluluwa na lahat ng mga kupal, animal, bisit, pabigat, walang silbi, switik, salot, putok sa buho, hindot, palamunin, sintu, baliw, abnoy, sabog, batak, bangag, adik, pusher, kawatan, kurakot, magnanakaw, membro ng kuratong baliling na sindikato sa gobyerno, lahat ng mga impakto, mandurukas, mandarambong, mangumit, mandurukot sa pera ng taong bayan sa Pilipinas, mga demonyo, satanas, hudas, barbas, hestas. Kamusta ang buhay-buhay mga bossing? At nagbabalik tayo sa ating studio. We are back mga bossing. At makakapagbalita na muli tayo ng malulupit. Re-reaction na naman natin ang mga malulupit na issue ng Pilipinas ngayon. Pero bago ang lahat, nakapag-subscribe na ba lahat? Naka-follow na ba ang lahat? Yung mga hindi pa po nakasubscribe, naka-follow sa ating Facebook page at sa ating mga YouTube channels. Follow po kayo or subscribe sa Boss Dada 2.0. Ayan, yan nasa taas, Boss Dada 2.0. Subscribe po kayo dyan mga bossing. Nandiyan dyan po ang ating mga malulupit na mga clips, videos. At dito naman sa ating Boss Dada TV, nandito naman ang mga mahahabat, makukulit, humahagupit na mga batikos, puna, banat, reklamo, lahat-lahat na chismis, fake news. Andi dito lahat. Bukod dyan, ang mga Facebook pages natin ha, Boss Dada Facebook pages, dalawa po yan, follow na po yan. Okay, share po ninyo yung mga videos, mga content natin dyan. Siyempre, follow din ninyo yung mga Banateros Brothers. Coach Oli Banat by Master Judea, Piring RJ, Sir Jack Argota, J Guevara, Master Judea, siyempre, Boss Dada TV. Alam mo, nakakaingit talaga, no? Na kahit kaliwat kanan ng batikos nila sa mga Duterte, hindi nila kayang tapatan eh. Napakahirap tapatan talaga ng mga nagawa ng mga Duterte. Ang dami ko talagang nakausap doon. Galit na galit sila. Sabi nga nila, yung mga nagtatawag sa amin na kulto, nako, kami, hindi naman kami siguro susuporta sa mga politiko na alam namin na ninanakawan kami, di ba? And imagine ninyo, na may Duterte. Noong magulo ang Davao City, nagkaroon ng Duterte. Actually, after a Duterte, may isang mayor na umupo na iba. Pero ayaw talaga ng tao. Gusto talaga ng tao yung pamumuno ng mga Duterte. Kaya kahit na anong masabihin ninyo, kahit na anong batikos ninyo, gamitin ninyo ang mainstream media, magbayad kayo ng sandamukal na mga bobong mga vloggers at vloggers, magbayad kayo ng mga iingot-ingot na mga nagbibigay ng mga komentaryo sa social media. Wala, hindi nyo kayang baluktutin yung resibo na meron ang Davao City. If you look at Davao City and you look at the places where these stupid people belong to, itong mga kupal na mga vloggers at mga bumabatikos sa mga Duterte, pumunta ka sa mga lugar nilang mga basura. Mga basura. Ako sinasabi ko nga, ako from Metro Manila, masasabi ko na the city that I'm in now, walang sinabi talaga sa Davao City. Walang sinabi. Yung mayor namin dito, walang sinabi sa mayor ng Davao City. Yung tatlong mayor ng Davao City na nagpaganda ng Davao City, Rodrigo Duterte, Inday Sara Duterte, tapos itong si Mayor Basti Duterte. Wala, hindi nyo kayang tapatan yung naabot from magulong lugar to where Davao City is now. Kahit ano pang sabihin ni Trillanes, sabi ni Trillanes nung panahon daw ni Pangulong Duterte at nung mayor si Inday Sara, combined daw yun. Pinakamadami daw yung rape cases sa Davao. Imposible. Not Davao City, because ang Davao City isa sa mga pinakamagulo at hindi livable, hindi peaceful na lugar. Noong 80s, nung umupo si Pangulong Duterte, nagtuloy-tuloy yan hanggang ngayon. Safe na safe ang Davao City. Walang kapagod-pagod ang mga pulis doon. Walang problema yung mga pulis doon. Well, hindi perfect. May mga krimen pa rin mga nangyayari, mga maliliit na mga paglabag, pero hindi katulad dito. Sa Metro Manila, nagsyasyabu yung mga tao sa kalsada. Nag-aabutan ng droga, nagbabarilan, nagho-holdapan kahit may CCTV camera. Tapos pagmamalaki nito ni John B. Cremulya na maayos daw ang Pilipinas. Paano hindi magiging maayos?
Papaanong walang mamamatay na kriminal, ipinababayaan yung mga kriminal. 'Di ba? O tingnan ninyo, nung panahon ni Pangulong Duterte, ano lang to, real talk lang to Nung panahon ni Pangulong Duterte, pag nanood kayo ng mainstream, wala kayong ibang makikita kundi yung mga krimen na nangyayari sa paligid. Sa paligid yung mga krimen na nangyayari sa paligid. Puro ganun. Ngayon, manood kayo ng TV. Anong balita ang mapapanood nyo? May mapapanood ba kayong mga balita? Tungkol sa nangyaring gulo sa ganito, gulo sa ganyan, hold up sa ganito, hold up sa ganyan, wala. Bakit? Hindi na binabalita yun. Ang binabalita ngayon, puro politika. Oo, nagiging political na itong mga mainstream media. Walang ibang balita dyan kung di sirain yung 18 Marines, sirain si Duterte, sirain si Pulong Duterte, si Pangulong Duterte. Pero hindi na wala nang traction, hindi na naniniwala tao Kasi kayo ba naniniwala na mas maganda yung administrasyon ngayon kaysa noon? Puta, paano naging mas maganda yung administrasyon ngayon? Puta, nakakahiya tayo sa buong mundo. Hindi, first time in history ng Pilipinas nagkaroon ng issue na ang leader natin adik. Presidente adik, meron bang ganyan? First time yan. Peaceful daw. Paano naging peaceful? Yung basic human rights na pagpapahayag ng saloobin, kina-curtail nga dito sa Pilipinas Pinapatawag, iniimbestigahan, pinapatawag para imbestigahan yung mga vlogger, ganito, ganyan. Nung panahon ba ni Pangulong Duterte, may mga reporter ba na ginipit? Kahit napaka-critical ng mga reporter diyan sa Malacanang press corps noon, yung sila sino yun, yung taga-Rappler, yan si Doris Bigornia at kung sino-sino pa. Nakita nyo ba na ginipit yung mga yan? Hindi malayang nakakapahayag yung mga yan. Pero ngayong panahon na to, wala, hindi ba? So kahit na ano pang sabihin ninyo, paninira sa mga Duterte, kay Inday Sara, hindi nyo maluloko tao hindi nyo maluloko. Inaanyayahan namin ang lahat ng mga kababayan nating Pilipino na kung kayo nagdududa sa mga Duterte, kung may agam-agam kayo, ano lang yan, napakaliit na numero lang yan. Yung mga maliliit na mga numero na hindi pa kayo nakapag-decide or ayaw nyo sa mga Duterte, just go to Davao. Go to Davao and see how clean Davao is, see how organized Davao is, see how disciplined Davao is. Wala kahit no amount of negative publicity, no amount of negative propaganda can ruin yung resibo ng mga Duterte sa Davao City. And for some time, in 6 years, the past 6 years of Pangulong Duterte, we got the glimpse and taste of what Davao City government feels like. Oo, naramdaman talaga natin noong panahon ni Pangulong Duterte ano ang meron sa Davao City sa buong Pilipinas. Kaya lang nabudol, hindi ba naputol. Pero wag kayong mag-alala, hindi pa uli ang lahat. Hindi pa uli ang lahat. Meron pa tayong pag-asa. Marami pang mga Duterte ang pwedeng maglingkod sa bayang Pilipinas. And again, no amount of negative publicity, propaganda, and mainstream media at mga makakaliwa ang makakasira sa legacy ng mga Duterte. Kahit anong gawin ninyo, you go to Davao City, no, not one person can say that they hated or they hate the Dutertes. Wala. Sa tagal-tagal ko, siguro mga Nograles lang, mga ilang piraso, not 100%, but majority of the Davaoenos loved, liked, and talagang ino-honor yung legacy na iniwan. Hindi lang ni Pangulong Duterte, ng mga Duterte na namuno dyan hanggang ngayon. Napakapalad ng Davao City because meron silang at least 3 years ni Baste. Nung una, 3 years niya ngayon. So that's 6 years plus another 9 years. OMG, that's 15 years of 15 taon. Tama ba? 3. Tapos 3 ulit ngayon. Plus another 9. Di 15 years. 15 taon na posibleng mamuno si Mayor Baste Duterte dyan. Napakaganda ng mga programa niya. Nako, nakakaingit ang Davao City. Magiging malayo talaga ang agwat ng Davao City sa lahat ng syudad. Hindi lahat ng tawag dito yung dynasty. Hindi lahat ng dynasty masama. Merong mga bad dynasty at good dynasty. The best example of bad dynasty ang mga Marcos. Dahil tinan nyo, magnanakaw yung tatay, magnanakaw yung nanay, yung lolo, lola, magnanakaw. Tapos yung anak, magnanakaw din daw. Yung pamangkin, magnanakaw din daw. Yung pinsan, magnanakaw din daw.
O, yan ang legacy nila. So, yan ang bad na, na dynasty. Pero meron ding mga good dynasty. Katulad ng mga Duterte o katulad ng dynasty ng mga Teodoro dyan sa Marikina, kahit na mga traidor yan, maganda na gawa nila sa bayan nila. O, di ba? At marami mga mabuting dynasty, pero marami din dynasty ng mga bulok. Mga bogo. But then again, huwag kayo masyadong maapektuhan mga kababayan. Lalo na yung mga nasa social media, nakikita nyo. Kasi syempre, nagpa-follow tayo lahat sa mga mainstream media. And if you look at the postings ng mainstream media, lahat yan puros anti-Duterte talaga yan. Don't worry. Don't worry, let us use that as a motivation for us to put the best candidate in 2028 sa pagka-presidente, which is VP Sara Duterte. Wala na yan. Itong mga ganitong propaganda, paggamit nila ng paggamit nila ng kapangyarihan, paggamit nila ng media, paggamit nila ng mga kung sino-sino pa. Para sirayan ng mga Duterte, wala na. You cannot convince 32 million Filipinos na niloko ninyo. Hindi na nila makukumbinse yung mga Pilipino na nabudol nila noong 2022 elections para sumama sa kanila. Kawawa. Sabi ko nga sa inyo, kung sino man ang itataas ang kamay ng si Tulo Sipon, si Boy Sipon, kung sino man ang itataas ang kamay ni Boy Sipon, wala na yan, sira ang buhay niyan sigurado. Oh, hindi ba? Magkano na ba ang mga gasolina sa lugar ninyo? Grabe umakyat na ang diesel hanggang 112 pesos ha. 112 pesos isang litro, Diyos mio, doble. Putangin na yan. Alam ninyo, kanina galing ako ng Davao City So paglapag ko ng airport mga bossing, sabi ko shit, Friday ngayon, payday Friday the 13, malas yan. Sabi ko, sobrang traffic. Alam nyo, from the airport hanggang dito sa lugar ko, sa aking tahanan, ang luwag ng kalsada. Sabi ko, shit. Ito na yung epekto ng ng pagtaas ng presyo ng gasolina. My goodness. Mukhang maganda ito, walang traffic. Pero Diyos ko po, nakikita ko yung mga gasolinahan, 95, 100, 112. Ito, yung may total, yung nakikita ko ngayon sa screen ko, total 112.30. Grabe. Oo, Diyos ko po, paano na ang mga Pilipino nito, kawawa, yung mga nagga-grab. Oo, kasi syempre hindi pa man nag-a-adjust yung kanilang fare. Kasi bago, may yung fare regulations commission, yan ang, nagtatalaga ng mga base price or base meter ng mga, ng mga ride-hailing na taxis, o mga grab, o at saka yung mga kung ano-ano pa. Oo, nako, grabe. Lugi talaga ang mga namamasada ngayon. Kawawa ang mga Pilipino dito sa nangyayari talagang pag-angat or pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero huwag kayong magalala. Babawi tayo sa kanila. Pag mumumurahin natin sila, makabawi man lang tayo. Di ba? O simula. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tuwa.